Panay ang kahulan ng mga aso sa lansangan. Napaigtad si Isa sa higaan upang silipin kung ano ang dahilan niyon. Sumilip siya sa bahagyang bukas na parte ng bintana. Natanaw niya buhat ron ng isang nakaparadang sasakyan. Kilala niya kung kanino ito. Robbie, sinipat niya ang oras sa padar. 2:00 na ng madaling araw. Kahit nakapanjama lang siya, agad niyang tinungo ang tarangka ng gate. Doon sinipat niya ang bintana ng sasakyan. Wala si Robbie sa loob kaya nagpalinga-linga siya sa paligid. Nakita niya ang binata na nakaupo sa isang sulok. Sa kabilang bahagi ito, hindi niya inuna po na kanina dahil madilim. Anong ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka Natigilan siya sa nakita. Dugo sa palad ni Robbie. Dugo rin sa polo nito. Anong nangyari? Bakit kaduguan? Nag-aalalang nilapitan niya ito. Kinapa niya ang polo ni Robbie upang hanapin ang butas roon. Mantsa lang ng dugo ang kanyang natagpuan dahil wala naman itong sugat. Nakahinga siya ng mulawag. Sinapo niya ang palad nitong puno ng dugo. Isa, Robbie, ano ba kasing nangyari? Tanong niya rito habang inaalalayan itong makatayo. Pinapasok niya ito sa loob ng kanyang bahay. Inalalayan ito hanggang sa pag-upo sa sapa. Kumuha siya ng palangganang may tubig. Doon niya huhugasan ang dugo ng kamay ni Robbie. Pasensya na, hindi ko kasi napigilan na puntahan ka. Nananamlay na sabi nito. Bigla kasi kitang naalala. Natakot ako na baka kung anong mangyari sa'yo, kaya naparito ako. Teka lang. Tinatakot mo na ako niyan eh. Huminto siya sa ginagawa. Pwede bang linawin mo? Ano ba talagang nangyari? At kanino ang dugo sa kamay mo? At sa damit mo? Tanong niya rito. Napatid ni Isa sa mga mata ni Robbie ang pag-aalangan itong sabihin ang totoo. Alam niyang maitinatago ang binata sa kanya. Pero paano sisimula ni Robbie ang pagpapaliwanag? Gayong batid din ito na masasaktan siya kapag nalaman niya ang dugong yun pala ay sa artistang si Margarita Alara. Hindi na mahalaga kung kanino ang dugong iyan. Ang mahalaga ay nakita ko itong muli. May pakiusap ako sa iyo. Maya-may sabi nito. Ano yun? Tiningala niya ang mukha nitong nababalisa. Pwede ba na kahit anong mangyari maniwala ka sa akin na inosente ako? Wala akong kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Wanted ka ba? Pinaghahanap ka ba ng pulis? Umayos siya ng upo at tinitigan ito ng maigi. Hindi ko alam. Malamang. Siguro. Ewan. Ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa. I think I'm being set up and I don't know who or why. Robbie, parang nahuhulaan na niya. Malakas ang kutob niyang may kinalaman dito si Jerry. Pwedeng magtanong. Maya-may wika pa niya. Nag-aalangan ito kung papayagan nga siya o magtanong. Anong tanong? Huminga muna siya ng malalim. Ano ba talagang mapapala mo at gusto mong masaktan si Robbie? May kasalanan ba siya sa iyo? Kasalanan? Malaki. Natawa ito ng pagak. At gusto kong makita na duduro ang puso niya. Yun lang masasabi ko. Bigla siyang kinabahan sa alalahaning iyon. Mabigat sa kanyang kalooban na hindi niya masabi kay Robbie na posibleng kilala niya ang kalaban nito. At kung sasabihin man niya yun, ano naman ang magiging kapalit? Ang pagkawala ng tiwala nito sa kanya, ang pagkagalit nito at pagkamuhi. Hindi na kailangan dahil bukas maaaring wala na siya sa buhay ni Robbie. Totoong wala na. Nagising si Robbie sa malambot na kama ni Isa. Nasilaw siya sa maliit na liwanag na naglalagos buhat sa kapirasong uwang ng makapal na kortina. Agad niyang kinatapa sa tabi niya ang dalaga. Wala ito roon. Sinipat niya ang orasang nakapatong sa side table ng gilid ng kama. Lagpas 8:30 na. Nagbangon siya. Isa-isa niyang kinalap ang kanyang saplot sa sahig. Natagpuan niya sa isang silya ang isang malinis at bagong kulay puting t-shirt. Siguro gusto niyang isuot ko ito. Sa isip-isip niya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Robbie. Agad niyang isinukat ang damit. Pagkabisa ka pa lang niya tinawag ang dalaga. Isa, nariyan ka ba? Pinatok niya ang pinto ng banyo at kwarto nito. Hindi ito sumagot kaya binuksan niya ito. Wala si Isa roon. Pinakiramdaman muna niya kung may ibang tao sa loob ng bahay. Nang wala, saka siya lumabas ng silid nito. Tumuko siya sa salas, tapos sa kusina. Subalit wala rin doon si Isa. Iniisip niyang baka pumasok ito sa trabaho sa fast food. Ang tanging natagpuan lang niya roon ay ang pagkain na inihanda nito para sa kanyang pagising. Sinangag, hotdog at itlog na tinakpan ito ng plato para hindi lamigin. Natagpuan din niya ang kapirasong papel na may sulat katabi ng mga ito. Dinampot niya ito at binasa. Robbie, hindi na kita ginising. Hinayaan lang kitang matulog dahil alam kong pagod ang isip mo. Kung ano man ang nararasasan mo ngayon, gusto kong malaman mo na nakikisimpatya ako sa iyo. Pasensya na kung hindi mo na ako makita
Nakita naman kita, kaninang tulog ka. Masaya ako sa lahat ng nangyari sa atin dahil nakilala kita. Kainin mo na lang ang inihanda ko para sa'yo. Ubusin mo at huwag kang magtira. Ingat ka lagi ha. Salamat, Isa. Pinitiwan niya ang sulat at sinunod ang bili nitong kainin ng pagkain. Masaya si Robbie habang naaalala ang nangyari sa kanila ni Isa kagabi. Masaya rin si Isa habang naaalala yun. Pumupuslit sa kanyang mukha ang kontentong ngiti nang hindi niya namamalayan. Tila nararamdaman pa niya ang lahat. Nang hawak niya ang isang kamay ni Robbie habang hinuhugasan niya yun sa palanggana. Napansin niyang nakatitig ito sa kanyang mukha. Sinita niya ang binata. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya rito. Umiling ito. Walang dumi. Sagot lang nito. Itinuloy niya ang ginagawa. Pero nang mamalayan niyang sige pa rin ito, kinausap niyang muli si Robbie. Pwede ba huwag mong gawin niyan? Naiilang. Hindi na niya itutuloy ang sinasabi. Tumampi na noon ang labi nito sa kanyang mga labi. Sumelyo ang isang nakaw na halik. Nagtangal ito roon at bumabad ng banayad. Hindi siya tumanggi. Hindi siya umimik. Maya-maya binawi nito ang labi sa kanyang labi. Nagtanong siya, anong ginawa mo? Tanong niya rito na parang hindi niya alam ang naganap. Hinalikan kita, sabi lang nito. Pero bakit? Kailangan ba laging may dahilan? Hindi siya umimik. Tumayo siya at nilisan ito. Dumiretso siya sa lababo. Itinapon niya rin ang tubig ng palangganang dala-dala. Sinundan siya ni Robbie. Lumapit ito sa kanya. Isa, tawag nito. Patawarin mo kung nangipusok ako. Hindi ko sinasadya. Siya naman ang pumutol sa sinasabi nito sa pamamagitan ng isa pang halik. Ang una ay banayad tulad ng paghalik sa kanya ni Robbie kanina. Pero habang pumapatak ang segundo, naging mapusok pa silang lalo. Nagtagisan ang kanilang mga dita. Naghahanapan ito sa laon ng magkasugpong nilang mga bibig. Humigpit ang hawak ito sa kanyang bewang na nauwi sa yakap. Ang kanya namang kamay na nakahawak sa pising nito kanina ay kinawit na niya sa leeg ng binata. Sumindi ang kanilang mga mitsa. Nagliyab ang kanilang mga damdamin. Iginiit siya nito sa dulo. Maya-may binuhat siya ni Robbie at iniupo sa lababo. Hindi nagkakalas ang kanilang mga bibig. Wala rin silang pakialam sa nagbabagsakang mga pinggan at kutsara. Oh, God knows how much I need you. Sambit nitong hinahabol ang pangina. Oh, Robbie, anas rin niya. Damn, she don't care about her virginity. Bahala na kung may malaman maiti sa kanya. Bahala na kung pagkatapos ay hindi na nito iyon tutuloy. Bahala na. Inubos ni Robbie ang kanyang saplot. Pinagyaman rin ito ang lahat ng bahagi niya. Sinambay yun. Buong buhay ni Isa, iniisip niya kung sino kaya ang lalaking mamahalin. Pero hindi niya naisip na si Robbie pala yun. Hindi na rin niya naiisip na hindi dapat mangyari ang nangyayari ngayon. Nakalimutan na niya ang kasunduan. Kinalong siya ng binata at nagtanong ito, saan ang kwarto mo? Diyan, turo niya sa pangalawang pinto sa kanan. Nakabukas na yun kaya pumasok na lang ito nang hindi ibinababa si Isa. Sa kama siya nito inilapag. Pinagmasdan nito ang kabuuan niya na nakabilad lang sa paningin nito. Nakaramdam siya ng hiya kaya itinakip niya sa kanya ang kumot. Nahalata naman ito yun. Gusto mong patayin ko ang ilaw. Tumango siya. Pagkatapos itong pindutin ang switch, lumapit niya sa kanya. Better now? Tanong nito. Natinanguan lang niyang muli. Muli siya nitong hinitkan. Sinakop ang kanyang mga labi. Habang ginagawa iyon, isa-isa na itong kinakalas ang butones ng pokol nito. Tumulong siya para mapabilis iyon. Naputol ang pag-nostalgia ni Isa dahil dumating na ang kanyang pinakahihintay. Umupo si Jerry sa tapat ng upuan niyan. Magkaharap na sila ngayon sa lamesang iyon.